Magandang gabi po, TLA Grace family. Kamusta po ang ating midweek? Siguro po, no, kung magiging honest lang po tayo, no, pagdating po ng Wednesday, marami po sa atin, may pakaramdam natin, pagod na tayo. Pagod sa trabaho, pagod sa responsibility, pagod ang ating mga isip, maaaring pagod na rin po ang ating pong pananampalataya. So, minsan po kasi ganito ang ating pong pakiramdam, no? Lord, okay pa ako nung Sunday. Pero bakit ngayon parang feeling ko nalulunod ako? Kung ito po ay totoo sa inyo, hindi po kayo nag-iisa. Kasi po minsan, ang buhay po parang bagyo. Minsan tahimik, minsan bigla na lang pong may bagyo. At tanong po natin ngayong gabi, kung may bagyo sa buhay natin, kanino po tayo tumitingin? So tayo po ngayon ay nasa April sermon series natin po ay Fixing on Our Eyes on Jesus. So kaya po pinamagatan ko po ang ating mensahe na when focus fails, Peter's walk in our faith. Dahil alam po natin, no? Dahil aalamin po natin, hindi po problema ang may bagyo. Ang problem, kapag po ay ang focus natin ay hindi na po sa ating Panginoong Jesus. Ito ang ating po magiging anchor text ngayong gabi sa Matthew chapter 14 verse 30. Sabi po rito, but when Peter saw the wind and the waves, he became afraid and began to sink. And he shouted, "Lord, save me." Let us focus here dun sa sinabing when Peter saw. Hindi po lang niya nakita yung winds and waves. Pinagtuunan niya po ng pansin. Ibig sabihin, hindi bagyo ang problem, kundi kung saan siya nakatingin sa gitna ng bagyo. Para po mas maintindihan natin to deeply, let's zoom out muna ang buong story. So, before that moment, miracle has been experienced. Makita po natin sa Matthew 14 verses 19 to 20. Then he told the people to sit down on the grass. He took the 5 loaves and the 2 fish, and looking to heaven, he thanked God for the food. Jesus divided the bread and gave it to his followers, who gave it to the people. All the people ate and were satisfied. Then the followers filled 12 baskets with leftover pieces of food. Ano pong insight makikita natin dito? Remember, makita natin dito, nakagagaling lamang po nila sa miracle. And nakakita sila at na-witness po nila yung power ni Jesus. Minsan, galing po tayo sa breakthrough. Tapos biglang may bagyo. Para pong payday, no? Yung kapapasok lang ng blessing sa ATM. Pagkatapos maya-maya, andyan na lahat ng mga gastos. So makita po natin dito, from miracle to movement. Now, let's continue sa Matthew 14:22. Makita po natin, Jesus sent them ahead. Tignan po natin, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side, while he dispersed the crowds. Let's focus on the word made. Sa Greek word, ito po ay anagkazo. It means to compel. So, hindi po suggestion, ha? It is really an instruction coming from the Lord Jesus Christ. So, makita natin yung katotohanan. Sila po ay nasa bangka, hindi po dahil may problema, kundi nasa bangka sila dahil sila po ay sumunod kay Jesus. Hindi po lahat ng bagyo ay resulta po ng kasalanan. Minsan, ito po ay bunga ng ating pagsunod sa Panginoong Hesus. Habang sumusunod po sila, may nangyari. Nakita po natin sa Matthew 14:24, the storm hit. Nakita po natin, the boat was already far from the land and was being hit by waves because the wind was blowing against it. So let's now focus on the word against it. In the original text, it means resistance. So may resistance, no? May pagpigil, no?
So, hindi sila nasa bagyo dahil disobedience. Nasa bagyo sila dahil sumunod sila kay Jesus. Minsan, nasa will tayo ni God, pero nasa bagyo ka pa rin. Parang gym, no? Hindi po mali, dahil hindi po tayo nahihirapan dahil mali ang ating pagbuhat. Nahihirapan tayo dahil nag-grow yung ating mga muscles. So makita po natin dito na haba pong lumalala ang sitwasyon, si Jesus, let us focus on Jesus. Sa Matthew 14 verse 23, Jesus was praying. Jesus went on a mountain by himself to pray. So kahit po hindi nakikita natin dito sa situation na to si Jesus, he is still working. Para pong magulang, no? Kahit tahimik lang sila, pero may ginagawa sila para sa kanilang mga anak. At dito po makita natin, sa gitna ng dilim na ito, kasi po, paggabi na, halos magmamadaling araw na, madilim, no? Meron pong biglang paparating. Nakita po natin sa Matthew chapter 14:25, Jesus walked on water. So as the night was ending, sabi po dito, Jesus came to them walking on the sea. I want you to see and focus natin yung as the night was ending. So, ibig sabihin, halos paumaga na. Di ba? So, ibig sabihin, yung nararamdaman ng ang mga disipulo dito ay buong magdamag na experience yung matinding alon, matinding hangin, na syempre, I know, talagang matatakot ka kahit po sino na nandun tayo sa sitwasyon. So it's really normal to fear, to have to be afraid. Makita po natin sa Matthew 14:27, but immediately Jesus spoke to them. Have courage, it is I. Do not be afraid. So, gusto ko pong tingnan natin yung word na it is I. Ito po, sa original text, ito po sa Greek sabi, ego iemi, na equated po siya sa I am, which is Yahweh. So, makita po natin, hindi lang po comfort ang ibinigay ni Jesus sa mga alagad niya. He revealed His identity. So, revelation ng identity niya. So, hindi agad tinanggal ni Jesus yung bagyo. Ipinakita muna niya ang sarili niya sa gitna nito. So, bago po tayo magpakalalim, let's all bow our head, let us pray. Lord Jesus, salamat sa gabing ito, sa gitna ng pagod, sa gitna ng bagyo, ng aming buhay, nandito ka. Buksan mo ang aming puso at isipan. Tulungan mo kami makita na ikaw ay mas malaki kaysa sa aming hinaharap. Turuan mo kami ibalik ang aming focus sa iyo habang kami ay nakakikinig sa iyong salita. Baguhin mo kami mula sa loob, palabas. In Jesus' name, Amen. At dito po papasok ang pinaka-importanting moment ng story. Sa gitna po ng bagyo, may isang disciple ang nag-take ng risk. Hindi siya nanatili sa bangka. At ito po ay si Peter. At tanong po natin ngayon, mananatili po ba kayo sa bangka o lalakad papunta kay Jesus? At dito po natin makikita ang simula ng journey ni Peter mula sa faith, papunta sa fear, at pabalik sa grace. Tingnan po natin ang point 1. Faith begins when you respond to Jesus' word. Sabi po sa Matthew 14:28-29, sabi, Peter said, Lord, if it is really you, then command me to come to you on the water. Jesus said, come. So Peter left the boat and walked on the water to Jesus. So nandito na tayo sa turning point. Habang lahat natatakot, so lahat ng mga alagad natatakot, habang lahat ay nasa bangka, may isang tao na nagsalita, si Peter. Lord, if it is really you. Alam niyo po yung phrase na yun, yung sa word ni Peter na yun, hindi po yung doubt. Ito po ay discernment. No? Gusto kasi ni Peter siguraduhin, ikaw ba talaga ito, Lord? No?
Sabi niya, command me to come. So, that is important word, command. Hindi niya sinabi, oh Lord sinabi mo, ikaw yan, lalakad na ako. Sinabi niya, bigyan mo ako ng salita o utos. So, ang totoong pananampalataya, true faith is not based on feelings. True faith is based on the word of Jesus. Jesus said, come. Isang salita lang ang naging tugon ni Jesus kay Peter. Walang explanation, walang step-by-step guide, just one word. Ang sabi niya, come. The power was not in Peter. Kaya siya nakalakad, hindi po dahil may kapangyarihan si Peter, but the power was in the word of Jesus. Hindi si Peter ang may power, no? Ang salita po ni Jesus ang may power. Para pong GPS. So, hindi mo alam ang daan, pero sumusunod po tayo kasi may direction. Kahit hindi mo nakikita ang future, susunod ka dahil may salita si Lord. Minsan ganito tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Pero binibigyan tayo ni Lord ng word. Kahit, alam niyo po, pero ang gusto po natin, yung parang fireworks na display ng sign ni Lord. No? So Peter left the boat. Ito ang critical moment. Ang bangka is equal to comfort, safety, control, pero iniwan niya. You cannot experience the supernatural power of God kung ayaw po nating umalis in our natural means. So minsan, ang bangka po ay ang ating pong comfort zone, relationship, yung fear, yung control mindset. At sinasabi po ni Lord, come. Imagine po natin to. May hangin, may alon, madilim, walang kasiguraduhan. There's really full of uncertainty. Pero lumakad siya. So faith is not stepping when it is safe. Faith is stepping because Jesus said so. Para pong bata na tumawag sa anak. Ang tatay tumawag doon sa anak niya. No? Anak, lapit ka. Hindi po niya alam kung anong plano ng tatay, pero lalapit po yung bata. Kasi kilala niya yung tumatawag sa kanya. So faith begins not when everything is clear, but when Jesus speaks. Hindi mo kailangan ng maraming instructions. Kailangan lang po natin ay ang salita mula kay Jesus. Ang tanong po, hindi po dapat ang tanong, safe ba? Okay ba? Sigurado ba to? Ang tanong, si Jesus ba ang nagsabi sa akin ito? Ang himala po, nagsisimula po yan sa isang hakbang ng pagsunod. Pero pansinin po natin, nagsimula na siya sa faith, nakalakad na siya sa tubig, pero hindi ibig sabihin tuloy-tuloy na stable. Dahil minsan, kahit po tayo magsimula ka sa tama, pwede ka pa rin po madistract. Ang challenge, hindi lang po magsimula sa faith, kundi manatili sa tamang focus. At dito po papasok ang susunod na nangyari kay Peter. So point 2, fear enters when focus shifts. So, nakita po natin sa Matthew 14 verse 30. But when Peter saw the wind and the waves, he became afraid and began to sink. He shouted, Lord, save me! So imagine this moment. Imagine natin, iralin po natin yung ating creativity, no? Nakalakad na si Peter sa tubig, gumagana ng kanyang faith, nasa miracle na siya, pero biglang, but when Peter saw the wind and the waves, yung word na saw, sa Greek word ay blepo, meaning to fix your eyes, to focus intentionally, to give attention to. Hindi lang po yan napansin, tinutukan niya. So, ibig sabihin, gusto ko pong picture out natin. So, hindi lang po kasi siya na kita yung mga habang lumalakad siya. Alam naman po niya, kasi isipin niyo, magdamag
nararamdaman niya yan. At alam ko na balutan na rin si Peter ng takot. Pero nandun po yung pananampalataya niya, kaya po siya nakalakad. Kaya lang, ang problem, nakita niya ulit yung waves, nakita niya yung wind. So, ang nangyari, doon na siya nakatingin. So, bumalik ulit yung takot na bumalot kanina bago siya maglakad. So, makita po natin, no, na hindi lang po yun napansin, kundi tinutukan po niya. So, when you focus on things, no, what you focus on will influence your emotion. So, the wind was already there, right? The waves was already there. Pero hindi siya natakot nung nakatingin siya kay Jesus. Natakot po siya nung nakita niya o nag-shift yung focus niya sa winds and the waves. So, hindi nagbabago ang bagyo, no? Ang nagbago, yung focus ni Peter. So, parang camera. So, kahit anong ganda ng subject, kung blur po yung focus natin, pangit po ang kuha. Ang problem, hindi yung paligid, kundi ang focus. Minsan ganito po tayo, no? May isang maliit na problem na dumating sa atin. Pero dahil isip-isip things na yan. Faith is a result of focus. Kung saan po tayo tumingin, doon po pumupunta ang ating mga emotions. So kapag po puro bad news ang ating pinapanood, yun ang ating binabasa, ating tinitingnan sa timeline natin, no? Magiging anxious po talaga tayo. Kapag lagi tayo nakabantay sa presyo ng gasolina, sa mangyayari sa Israel, tsaka sa Iran and US, naku po, talagang marami po tayong makikitang bagay na pwede natin pong katakutan. Kaya sabi po rito, and began to sink. So, hindi siya agad lumubog. Nagsimula pa lang siyang lumubog. So, it is gradual. So, spiritual decline is not instant. It is gradual. Parang lumubog tayo, parang lumubog sa utang. Hindi naman yan minsan isang araw lang, lumubog agad sa utang yan tao. Paunti-unti hanggang hindi mo na malayan na lubog na pala tayo sa utang. So, hindi ka agad lulubog. Pero kapag mali ang focus mo, unti-unti kang bababa. Peter did not sink because mahina siya o kulang siya. Peter sank because nag-shift siya ng focus. So, parang ganito, Lord, bakit ba ako natatakot? Hindi po dahil malaki ang problema, kundi dahil mas matagal po tayong tumitingin sa problema kaysa kay Jesus. Ang kinatatakutan mo ay lumalaki dahil pinapakain mo ito ng iyong atensyon. Focus creates feeling kung saan po ka nakatingin. Doon ka napupunta. At hindi ka po nilulubog ng bagyo ng buhay, nilulubog ka ng mali nating focus. At habang siya po ay unti-unti lumulubog si Peter, may ginawa po si Peter na napaka-importante na hindi po siya nag-deny, hindi siya nag-pretend, hindi siya nag-stay silent. Kapag nagsimula ka pong lumubog, at ang pinakamalaki pong desisyon na gagawin natin, kanino ka tatawag? At dito natin makikita ang susunod na powerful moment. So point 3, when you sink, cry out to Jesus. Sabi sa Matthew 14 verse 30, he shouted, Lord, save me! So imagine that moment, no? Nagsisimula siyang lumubog, nawala na yung control niya, hindi niya kaya, at sa puntong iyon, sumigaw siya. He shouted. Shouted, it means desperate cry. No? Hindi kalmado ang pagtawag na yon. Hindi composed, hindi scripted. Ito ay isang tawag ng isang taong kailangan na ng tulong now na.
So real faith is revealed in desperate moments. Lord, save me! Tatlong words lang. Pero punong-puno ng pananampalataya. Yung pong Lord, Kairos, no? Meaning master, authority, one in control. So kahit lumulubog na siya, alam niya sino yung tinatawagan niya. Diba? Sabi niya kasi, it is I, ego eimi. I am Yahweh, Diyos. Alam niya ang tinatawagan niya. Saving faith is not about perfect performance. It is about the right dependence. Parang bata na nahulog. No? Hindi niya po iisipin, paano ko ba sasabihin ito na maayos? Hindi na niya mag-iisip na, paano ko ba sasabihin ito na pansin, alam niyo po, yung pong bata na yan, sisigaw na lang siya ng, Papa! Pag normal day, Lord bless me. Pag crisis, Lord! Biglang nawawala yung grammar, pero lumalabas ang totoo nating puso. Pansinin po natin, hindi po ninabi ni Peter na, Lord, wait lang sumigaw siya agad. Hindi, kasalanan ko to. Ako na bahala. Ano po ginawa niya? Sumigaw po siya agad. Don't wait to be strong before calling to God or to Jesus. Call on Jesus because you are weak. Hindi mo kailangan ayusin ang sarili mo bago ka tumawag. Kailangan mo tumawag para umayos ka. Minsan ganito, lumulubog na tayo sa anxiety, sa problema, sa kasalanan, sa pressure. Pero instead na tumawag kay Lord, nagtatago tayo. Silence prolongs sinking. Calling activates salvation. Peter was sinking, but he was still connected to Jesus. Kasi tumawag siya. Hindi problema yung lumulubog ka, mga kapatid. Ang problema kung hindi ka tumatawag sa Panginoong Jesus. Parang phone mo, kahit 1 bar na lang yan, lobat na. Basta may signal, pwede pang tumawag. Kahit weak ka, basta tumawag ka kay Jesus, may connection ka pa. This is the turning point from fear to faith, again, from sinking to saving. Ang pinakamahalagang bagay kapag nalulubog ka na, hindi kung gaano tayo kalalim na nalubog, kundi kung sino ang tinatawag natin. At dito natin nakita ang puso ni Jesus. Paano siya tumugon sa isang taong nagkamali, natakot, lumubog. Kapag tumawag ka po kay Jesus, hindi siya magdadalawang isip na abutin ka. At dito natin makikita ang grace ng Panginoon. Point 4, Jesus responds immediately with grace. Matthew 14:31. Immediately, Jesus reached out his hand and caught Peter. Jesus said, your faith is small. Why did you doubt? So imagine this moment. Let's pause. Lumubog si Peter. Sumigaw siya, Lord, save me. Atong kasunod na word, ano po? Immediately. So immediately, walang delay, walang waiting time, walang processing time, walang processing period. Hindi sinabi, oh Peter, wait ka muna. Ano po nangyari? Sabi po dito, no? Talagang hindi niya po sinabi ni Jesus kay Peter na lesson muna kita bago kita tulungan Ang agad po siyang inabot ni Jesus. When your heart is desperate, God's grace is immediate. Parang magulang, pag nadapa ang anak, di po ba? Hindi naman lecture agad Pag nakita mo yung anak mo, na nadapa, nahulog, unang reaksyon, buhat agad. Minsan, pag tayo po yung nagkamali, sabi ko na sa'yo Pero si Jesus, hawak muna kita. Jesus reached out his hand. Personal, intentional, and very close. Hindi siya sumigaw mula sa malayo. Lumapit si Jesus. Jesus is not distant
in your struggle. He is present in your sinking. Sabi doon, and caught Peter. Watch out doon sa word na caught. It is a firm grip. Hindi po slip, hindi temporary, hindi patwitams. It is a secure grip. Hindi niya hinayaang malunod. Hindi po hinayaan ni Jesus malunod si Peter. At hindi rin ka po hahayaan malunod ni Jesus kapag tumawag ka sa Kanya. Notice po natin yung order, no? Jesus saved him, then Jesus corrected him. Sabi niya, your faith is small, why did you doubt? So grace comes before correction. Relationships before rebuke. Parang tatay, pag nahulog yung anak sa bike, hindi niya sasabihin agad, oh, bakit kasi mali ang pag-bike mo? Una, sasabihin ng tatay, oh, okay ka lang? O tara, tayo. Hindi ka tinutulak ni Jesus sa pababa. Hindi niya pinapahiya ang failure mo. Inaangat ka niya. Hindi ka tinatawag ni Jesus para husgahan, kundi para hawakan. Minsan feeling natin, Lord, hindi ko na po deserve tulungan. Lord, kasalanan ko to. Pero ang sagot ni Jesus, hawak kita anak. Matthew 14 verse 32 to 33. When they got into the boat, the wind became calm. Then those who were in the boat worshiped Jesus and said, truly you are the Son of God. Hindi lang si Peter ang binago ng moment na to. Pati ang mga disciples na nadaroon sa bangka. Peter walked on the water because nakatingin siya kay Jesus. Peter sank because nag-shift ang focus niya. Peter was saved because tumawag siya kay Jesus. Hindi mo kontrolado ang bagyo ng buhay mo, pero kontrolado kung saan ka titingin. So ngayon tanong ko sa inyo mga kapatid, nasaan ka ngayon? Sa bangka? O comfortable pero takot? Lumalakad? Nasa faith journey? O lumulubog? Overwhelmed ka? Pagod? Natatakot? Kahit nasaan ka, iisang invitation ni Jesus. Come. At kahit lumulubog ka pa, sumigaw ka. Sumigaw ka lang. Lord, save me. Let us all bow our heads and let us pray. Lord Jesus, salamat dahil hindi mo kami pinabayaan sa gitna ng aming pagkalubog. Salamat dahil kaming ibalik ang aming focus sa iyo araw-araw. Kapag kami natatakot, tulungan mo kaming lumapit, sumunod at magtiwala. Hawakan mo kami, Panginoon, in Jesus' name, Amen. I want to leave you this verse, Hebrews chapter 12, verse 2. Let us keep your eyes on Jesus, who is the author and the finisher of our faith. So habang po kayo nagpe-prepare mag-log off, tandaan po ninyo, kontrolado ng Diyos ang bagyo. Hindi mo to kontrolado. Pero kung kontrolado mo kung saan ka titingin, fix your eyes on Jesus. At kahit may bagyo, hindi ka lulubog. In Jesus' name, Amen. God blesses us all.